Habang nagbabakasyon si US Army Captain Mitch, isang karumal-dumal na pag-atake sa New York ang napanood niya sa TV. Ang pag-atake ay ginawa sa business district ng US at ito ay kagagawa ng isang bantog na grupo ng mga terorista. Dahil dito, pumunta agad ang kapitan sa kampo para mag-report at malaman pa ang ibang detalye sa pag-atake. Kinausap niya ang kanyang batalyon commander na si Colonel Max na kailangan niyang mabuo ang kanyang team. Pero sagot nitong wala na siyang team dahil dissolve na ito. At siya mismo umano ang nag-request na lumipat na sa admin works. Kaya pinapapunta na siya sa opisina niya at simulan na umanong magtrabaho. Dumiretso si Mitch sa kantin at nagkita-kita sila ng dati niyang mga team members. Galit sa kanya si Sam dahil binuwag daw niya ang team kaya nasa kantin na lang umano sila ngayon at pinapanood ang bakbakan sa TV. Nakausap niya ang kanyang assistant team leader na si Hal. Sinabi niya dito na hindi na pumapayag ang commander na mabuo ulit ang team nila. Pero sagot sa kanya na ito na ang kakausap dahil hindi umano ito tatanggihan ng kanilang batalyon commander. At paglipas nga ng ilang saglit, pumayag din ang commander nila na mabuo ulit ang kanyang team na ODA 595. Kaya nang sumunod na mga araw, isa-isa na silang nagpapalam sa kani-kanilang pamilya. Masakit man pero kailangan nilang umalis at iwan pansamantala ang mga ito. October 16, 2001, nakarating na sa Uzbekistan ang 11 members ni Mitch. Pagdating nila sa K2 military base, nag-report agad sila kay Colonel John para sa kanilang misyon. Dito na din nalaman ni Mitch ang malaking connection ng kilalang teroristang si Bin sa mga Taliban, ang teroristang grupo na may control sa bansang Afghanistan. Ang misyon ng team ni Mitch ay pabagsakin ang Taliban para mawalan ng suporta ang grupo ni Bin Laden. At makakasama nilang makipaglaban ang Afghani team na Northern Alliance na pinamamahalaan ni General Dostum, na inaasahang maging vice-presidente ng Afghanistan. Na-impress si Colonel John sa plano ni Mitch kung paano niya isasagawa ang misyon. At bago siya lumabas ng tent, binigay sa kanya ang isang metal na galing daw umano sa bumagsak na tower sa New York. Sinabihan siya nito na sila ang kauna-unahang US soldiers na maghihigante sa pang-aatake ng mga terorista kaya mag-ingat umano sila at ipanalo ang laban. Laking tuwa ng mga kasamahan niya nang malaman na sila ang pinakaunang sasabak sa gyerang ito. Alam na nila kung anong mangyayari sa kanila kung mahuhuli sila ng Taliban kaya sumang-ayon silang lahat na mabuti pang mamatay kaysa ma-torture ng mga kalaban. Kaya pagbalik nila sa quarters, kanya-kanyang naghanda ng kanilang mga gamit. At ilang oras ang lumipas, lumipad na ang buong team sa point of entry, sa northern part ng Afghanistan. Sa Mazar-e Sharif at ito ang unang araw nila sa teritoryo ng mga kalaban. Sinalubong agad sila ng team ni Brian, ang field officer ng CIA Special Activities Division. Dinala sila nito sa Campo Alamo kung saan dito sila mamalagi hanggang sa matapos ang kanilang misyon. Sinabihan sila ni Brian na sa kasalukuyan, may 3 lokal na grupo ang nakikipaglaban sa mga Taliban. Pero hindi makakaibigan ang mga ito, na kung sakali umanong magpang-abot ang 3 sa battlefield, mas pipiliin na magpatayan ang mga ito kaysa makipaglaban sa mga Taliban. Nang sumunod na araw, dumating na ang grupo ni General Dostum. Sinalubong at binati ito ni Mitch pero mukhang hindi siya type ng general. Lumapit ito kay Hal para bumati at nakipagbeso-beso. Habang kumakain ang general, binigyan ito ng team ni Mitch ng isang sakong pagkain para sa kabayo at isang bote ng alak. Ang sabi ni Brian sa kanila, hindi nagsasalita ng English ang general kaya laking gulat nila nang marinig itong nagsalita ng English. Kaya umano hindi siya pinansin ng general dahil hindi daw siya mukhang mamamatay tao. Kay Hal ito nakaharap ng magtanong ito tungkol sa bomba. Pero sinabihan niya ang leader na kung gusto nito ng bomba, siya ang kausapin dahil siya ang team leader. Tinitigan siya ng general at mukha pa rin itong walang tiwala sa kanya kaya sinabihan niyang iharap sa mga Taliban para makita nito kung paano siya pumatay. Dahil walang ibang masakyan papunta sa destinasyon nila, binigyan sila ng general ng 6 na kabayo. Walang nagawa ang kapitan kundi maghiwalay ang team niya. Mauuna na muna sila at maiwan si Hal sa kampo kasama ang iba pa. Bago sila umalis, sinabihan sila ni General Dostum na alam na ng mga kalaban ang presensya nila sa Afghanistan. Kaya malaki raw ang pabuyan ng bawat isa sa kanila, utos umano ito ni Mullah Razan, isa sa mga leader ng Taliban.
Paglipas ng ilang oras na paglalakbay, nakarating ang buong grupo sa Kabaki Caves kung saan sila magpapalipas ng gabi. Sinabihan ng general ang kapitan na bukas na umano sila papatay ng Taliban. Balik sa Camp Alamo, nag-update na si Hal sa HQ na magkahiwalay sila ni Mitch dahil kulang ang masasakyang kabayo. Nagtataka man pero dito na nalaman ng HQ na kabayo ang ginagamit ng general para makipaglaban sa mga Taliban. At nag-request din ng assistant team leader na magpadala ng dagdag na gamit para sa mga sundalo ng general. Nang makarating ang grupo ni Mitch malapit sa village na okupado ng mga Taliban, sinabihan sila ng general na i-airstrike na ang lugar. Pero alanganin ng kapitan, kailangan pa nilang makalapit para makuha ang tamang coordinates pero matigas si General Dostem. Ayaw umano nitong mapahamak ang mga Amerikano dahil kung may isa umano sa kanila ang mamatay, buong tropa daw ng US Army ang aalis at maiwan silang talunan sa laban na ito. Kaya walang nagawa ang kapitan kundi magbigay ng estimated coordinates. Ilang sandali ang lumipas, nangyari ang airstrike pero dahil sa katigasan ng general, sobrang layo sa target area ang binagsakan ng mga bomba. Dahil dito, mabilis na sumakay ng kabayo si Mitch at lumapit pa sa target site. Hindi na nakapagsalita ang general sa ginawa ng kapitan. Sumunod naman ang ilang tauhan niya. Pero bago pa siya nakapagbigay ng coordinates, napaengkwentro pa sila sa lumapit na mga kalaban. At sa ikalawang airstrike, tagumpay na tinamaan ang hideout ng mga kalaban. At sabi ng general, bukas na umano sila aatake sa village. Paglipas ng ilang araw, nagpadala na ang HQ ng mga kagamitan pero bumagsak ang mga ito malapit sa mga sibilyan kaya sa palengke ang bagsak ng kanilang mga gamit. Kinabukasan, pinabombahan ulit nila ang village. At kasunod nito ay umabante na sila Kapitan Mitch kasama ang grupo ni General Dostem. Pero nasurpresa si Mitch nang salubungin sila ng mga tangke ng Taliban. Kaya wala silang nagawa kundi umatras. Galit na galit ang kapitan sa general dahil hindi nito sinabi na may malalakas na depensa ang mga kalaban. Nang gabing iyon, kinausap siya ng general. Na-impress umano ito sa kanyang ginawa sa labanan. At napatunayan na isa nga siyang mamamatay tao. Dito na siya sinabihan ng general tungkol sa resupply ng mga Taliban kung saan umano ito dumadaan. Kaya pagbalik niya sa kanyang mga tauhan, bumuo siya ng Charlie team at inutusan agad na puntahan ang location kung saan dumadaan ang supply ng Taliban para maubusan na ang mga ito sa depensa. Balik ulit sa Camp Alamo. Finally nakakita na rin ng kabayo ang team ni Hal kaya nakasunod na rin sila sa kinaroroonan nila Mitch. Pero dahil hindi sanay si Hal sumakay sa kabayo sa malayong biyahe, na-injury ito sa likod. Ngunit malakas pa rin ang depensa ng Taliban, pinabombahan ulit nila ang kampo ng mga ito. Nang medyo lumino na ang paligid, dahan-dahan na silang lumapit pero marami pa palang nakasurvive sa airstrike kaya matinding sagupaan pa ang nangyari hanggang sa maubos din ang mga ito. Inabot din sila ng 10 araw bago nakuha ang best champ sa mga Taliban. At pagdating ng Charlie team sa lugar kung saan naka-standby ang supply ng mga Taliban, pina-airstrike agad nila ito. Habang nagpapahinga sila, sinabihan ni Hal si Mitch na nagpadala ang HQ ng ibang US team sa karibal ni General Dostem, ang ODA 555. Dito na nag-alala ang kapitan dahil alam niya na magagalit ang general pag nalaman ang balitang ito. At hindi nga nagkamali si Mitch. Galit na galit nga ito dahil gusto nitong mauna sa syudad ng Mazer Sheriff hindi ang karibal nitong grupo. Kaya biglang umalis ang grupo ng general at iniwan na ang team ng kapitan. Maya-maya lang ay pinaalam ni Mitch sa mga tauhan ang nangyari. Sinabihan niya ang mga ito na malapit na silang magtagumpay na mabuwag ang mga terorista. Ngunit kung sakaling mag-back out sila ngayon dahil wala na ang team ni General Dostem, siguradong mangyayari ulit ang mga pambobomba ng mga terorista saan mang parte ng mundo. Kaya sumang-ayon ang lahat na ituloy nila ang laban kahit sila-sila na lang. Para makover nila ang buong kampo ng mga Taliban. Pinalibutan nila ito. Naghiwa-hiwalay sila at si Hal ang taga-radyo ng coordinates para bombahin ang mga malalakas na depensa ng mga terorista. Ngunit laking gulat ng team ni Hal nang may papalapit sa kanilang location ng mga Taliban, nakataas ang mga kamay ng mga ito at may hawak na puting tela. Buong akala nila ay susurrender ang mga ito pero hindi pala. Dahil ilang segundo lang ang lumipas, sumabog na ang ilan sa mga ito.
Malubhang tinamaan si Hal kaya nagradyo agad sila sa HQ para ma-medical evacuate agad ang assistant team leader nila. Habang kasalukuyan silang nakipagbakbakan, nakita nila ang pagbalik ng team ni General Dostem. Dito na ang pinakamalakas na opensa ng mga Taliban kaya nahirapan ang buong team ni Mitch. Ginamitan sila ng rockets at iba pang malalakas na armas. Pero hindi nagpatinag ang kapitan, sumugod na ito sa base ng mga Taliban sakay ng kabayo. Kaya sumunod na rin ang grupo ni General Dostem sa paglusob. Hanggang sa maubos na ang mga Taliban kaya tumakas na si Mullah Razen sakay ng sasakyan. Ngunit nadisgrasya ito sa pagmamadali kaya nahabol ito ng general. Hindi alam ng terorista na nasa likod na pala si General Dostem. At walang pag-aatubiling binaril nito ang leader sa ulo. Pagkatapos ng bakbakan, dumating na din ang rescue para kay Hal. At pagkaalis ng chopper, dumiretso na ang team ng kapitan sa Mazer para sundan ang general. Dahil galit ito na naunahan ng karibal sa syudad. Pero mali ang akala ni Mitch. Naabutan niyang nagkipagkamay ang general sa karibal nito. Natanggap rin pala nito ng matiwasay ang sitwasyon. Nang makausap niya ang general, sinabi nitong panahon muna ng karibal niya ngayon. Bukas makalawa sa kanya naman umano. Ganito lang naman daw ang buhay sa bansa nila. Walang mapagpilian, sa ngayon magkaibigan pero bukas magkaaway na. Bago sila maghiwalay ni General Dostem, sinabihan siya nitong balang araw pag nakapasok na umano ito sa syudad ng Mazer, itataas nito ang bandila ng Amerika bilang simbolo ng pasasalamat. Kasunod nito ay binigay sa kanya ang pamalo nito sa kabayo bilang alaala na habang buhay siya nitong kilalanin bilang kapatid. Maya-maya ay dumating na din ang iba pa niyang mga kasama. At bago sila bumalik ng HQ, inilibing niya ang metal na binigay sa kanya ni Colonel John. Kahit matinding bakbakan ang nangyari sa kanila, buhay silang lahat na bumalik ng base.